Update sa search, rescue at retrieval operations sa Cebu landfill landslide. Ating tatalakayin kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Happy New Year. Magandang tanghali, Asik Joey. Happy New Year po at magandang tanghali din po sa ating mga panonood. Sir Juni, ano po yung update sa search, rescue and retrieval operations sa Binaliw landfill landslide po sa Cebu? Ilan na po yung na-rescue at naitalang nasawi at ilan pa po yung hinahanap? Asik, ongoing pa rin yung ating search, rescue and retrieval doon sa nangyari nga pong landslide doon, dahil meron pa tayong pinaghahanap na 28 nating mga kababayan. So ito po yung missing, meron pang 28. And then meron na po tayong na-rescue na 12. And then sa kasawiang palad po, meron ding 8 na nakuha rin po na nasawi doon nga po sa landslide. So ongoing pa rin po yung ating search, rescue and retrieval doon sa Base po sa initial report, Sir Juni, yung parang ang sinabi pong natabunan ng mga nagtatrabaho ay hindi po tumutugma sa kung inad natin yung mga binanggit nyo. So, ibig sabihin po ba niyan posible o mas marami talaga yung natabunan po dun sa pagguho ng landfill? Tama, Asik Joey, may mga tinitingnan tayong ganoon. In fact, nakikipag-ugnayan yung ating lokal na pamahalaan, ganun din yung mga rescuers natin doon sa mga pamilya noong mga workers doon at saka yung kanilang mga kasamahan para nga po ma-account kung sino nga ba at ilan nga ba yung total na nawawala at nandun doon sa lugar. Kaya patuloy po ito na isinasagawa para po malaman natin sino-sino nga ba ang hinahanap at sino-sino yung mga kumbaga wala naman dapat doon sa listahan pero nandun naman pala kasama na ng kanilang mga pamilya. Sa initial assessment po ba, meron na po bang natukoy na sanhi po ng pagguho po ng basura? Wala pa pong official talaga na kumbaga report of the incident na investigasyon. Sa pakikipag-usap natin sa lokal na pamahalaan, kabilang na diyan yung kay Mayor Nestor Arquival noong Biyernes. Siyempre, kung maalala natin noong Setyembre, nagkaroon siyempre ng malakas na lindol doon. November, nagkaroon ng bagyo doon at saka mga pag-ulan. So isa yun sa tinitingnan na kumbaga nagpalambot doon sa gabundok po ng mga basura dito yung isa sa tinitingnan or ilan sa mga dahilan po kung bakit nagkaroon nga daw po ito ng pagguho. But then again, syempre, iintayin natin yung opisyal na pahayag at resulta ng investigasyon na isinasagawa pa rin dito sa insidenteng ito. Sa mga ganitong insidente, Sir Juni, dito po talaga epektibo at ipinapatupad yung whole of government approach. So ano po yung mga ahensya o government agencies yung nakikipagtulungan para mas mapabilis po ang operasyong ito? Tama, Asik Joey, dito sa insidenteng ito, sa sinasagawang search, rescue and retrieval operations, magkakasama po dito lokal na pamahalaan, ganun din yung mga pamilya at mga residente, at saka ganun din po yung mga national government agencies natin. Kung lokal na pamahalaan po ang pag-uusapan, nandun syempre yung Cebu CDRRM office, ganun din yung dun sa Mandawi DRRM office at saka yung sa Danao DRRM office. Pagdating naman po sa mga national government agencies na tumutulong doon sa search, rescue and retrieval, nangunguna syempre nandoon yung Bureau of Fire and Protection rescuers, kasama yung mga ganun din, yung mga sa kapulisan. At ganun din po, may kasama na rin po yung mga taga 525th Engineering Battalion ng Philippine Army. So kasama na rin po ito doon sa tumutulong at saka yung iba pa pong mga rescuers doon po. Doon sa nabanggit nyo, Sir Juni, na na-rescue na po, tama po ba, 12? Nasaan po sila ngayon at kamusta po yung kalagayan nila? Yung mga na-rescue po, initially po, dinala po ito ng lokal na pamahalaan papunta doon sa North General
Hospital Medical Center. So doon po sa dalawang ospital na yun, dinala po itong ating mga kababayan na rescue. Kung pagdating naman po, ang ospital po, lokal na pamahalaan at ganoon din po yung mga national agencies na nandun ang nagtutulungan po para masiguro na nasa maayos na kalagayan at kung ano man po ang mga kailangan rescue po. Base po sa assessment po ng ating mga rescuers on the ground, ano po yung nananatili o nakikita sa isinasagawa nilang operations at paano po ito tinutukoy? Unang-una, dahil nga po, this is a landfill, yung gabundok na basura na bumagsak, so yung stability po nito, yung mga debris, gumagalaw, at saka syempre delikado ito para sa mga rescuers at mga pinaghahanapan natin syempre. Pangalawa po, there's also a danger for a methane gas at saka iba pang mga hazards na maaaring magdulot din ito ng mga gas. Tatlo, Asik Joey, syempre paminsan umuulan since nangyari ito noong January 8, 4 na araw na halos ang nakakalipas, syempre may mga pag-ulan na nangyayari doon na nakakapagpabagal doon sa isinasagawang search rescue operations. Siyempre nagkaroon din ng challenges in terms of the equipment kasi nga dahil sa lawak nung bumagsak and then kailangan siyempre hindi mo ito basta-basta maaalis na mga debris kasi nga ang tinitingnan natin baka may mga workers na nandun kasama kaya yun yung isang nagiging challenge na kumbaga dahan-dahan ito na inaalis na mga debris para po masiguro na kung sakaling meron mang workers na nandoon pa ay hindi naman po lalong malagay sa peligro. And then ganun syempre ang kaligtasan din ng ating mga rescuers. So ilan po yun sa mga nangyayaring challenges po dito sa isinasagawang search rescue operations. Basta naman po yung pakikipag-ugnayan ng operator po ng landfill sa pamahalaan at ano po yung tulong nila sa mga biktima at sa mga pamilya po na mga nasugatan at nasawi? As we were told from our OCD regional offices as relayed also and coordinated with the local government units nakikipag-ugnayan pa naman daw po itong may-ari po nitong private na landfill which is the Prime Waste Solution Cebu or PWS so nakikipag-ugnayan naman po ito. And then pagdating naman po syempre sa pananagutan dahil mga tauhan nila ito ay kumbaga meron din pong mga kailangan mga na mga at saka mga dapat din nilang gawin doon sa both for the operations of course at saka dito rin po nga po sa mga biktima nito mga nasawi ganoon din doon sa mga pagpapagamot nitong mga na-rescue natin. So in terms of the coordination po through our local government units with the private operator of the landfill so as far as we know and as reported to us ay wala naman pong nakikita pa na problema dun sa coordination na yun. Sir Juni, meron po bang kailangan ang mga rescuer, whether sa iba pang ahensya ng gobyerno o perhaps sa private sector, para po mas mapadali at mas mapabilis po ang paghahanap nila sa mga nawawala pa? Sa ngayon po, since this is managed by the Cebu CDRRMO, ang inaabiso po namin dun sa mga gustong tumulong ay yung direktang makipag-usap papunta doon sa ating Cebu CDRRMO for specific equipment man or manpower or additional needs po para doon sa isinasagawang search rescue operations. For the national government agencies also, they can coordinate with our Office of Civil Defense sa Central Visayas kung ano man yung mga pwede nilang i-offer and then sasabihin din po ng aming opisina if those are needed or for standby or ready to be deployed or needed to be deployed. So mas maganda po coordination natin dun sa mga gustong tumulong para at least hindi naman po kumbaga ma-overcrowd yung doon sa rescue operations and then coordinated din po kung national agencies man po ito, this is ang nandoon ay yung BFP at saka yung 525th Engineering Battalion ng Philippine Air Force, so or rather ng Philippine Army. So maganda pong doon direkta po makipag-ugnayan para at least po alam natin kung paano makakatulong or makaka-complement doon sa isinasagawang
search, rescue, and retrieval operations. Panghuli na lamang po, Sir Juni, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan patungkol po sa efforts po ng gobyerno, alinsunod na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Opo, Sec Joey, no? Sa direktiba na nga rin po ng ating Pangulo, no, na dapat maagap, mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng mga sakuna, no, at saka sa mga insidenteng kagaya nito. Unang-una po, no, ating punde, patuloy po ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para mas mapabilis po at makapag-responde ng maayos. Sa atin naman pong mga kababayan, syempre napakahalaga po, ano, at pinapaalala rin po ito sa atin ng ating mahal na Pangulo na sa ating pong araw-araw na paghahanap buhay at sa araw-araw natin, no, na pamumuhay, no, napakahalaga po na iniisip lagi natin yung ating kaligtasan. At saka yung paghahanda po, no, dahil higit sa lahat, napakahalaga po ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Asik Joey. Maraming salamat din po sa inyong oras, Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.